yan ang tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Ngayong araw, nagsalita na nga si Attorney Vic Rodriguez sa ginawang pagtakas ni Kongresista Stella Quimbo at dito inulan agad ito ng batiko sa social media. Sabi pa nito na bakit ilang araw na ang nakalipas pero hindi pa rin sila sumasagot sa issue ng BICAM report. Sabi pa ni Attorney Vic na sa naraw ang angas ni Attorney Stella Quimbo. Tila hanggang fashion show lamang raw ang alam nito sa Kongreso ng kanyang mga mamahaling bag. At tila nawala ang angas nito noong panahon sinisira pa nito si Vice President Sara Duterte, tila nagbago raw ang sitwasyon ngayon. Samantala hindi raw dapat patagalin pa ng Kongreso ang pagsasalita patungkol sa issue na ito. Dahil habang tumatagal ay mas naghahanap ng hustisya ang mga mamamayan sa mga ginawang pagsasamantala nito sa kapangyarihan. Nararapat lamang na siningil ng mga mamamayan ang mga taong gumawa ng mga hakbang na ikababagsak ng bansa. Sinabi naman ni Attorney Vic na may mananagot talaga at may kakasuhan sa madaling panahon, kailangan lamang malaman kung sino ang may pasimuno ng mga nangyayaring ito sa BICAM report. Samantala ibinahagi naman ni Attorney Vic na humingi raw ang saksi ngayon ng kopya sa enrolled bill na galing sa Kongreso ay agad silang pinagsabihan ng taong tumanggap nito na magpapaalam raw muna sila kay House Speaker Martin Romualdez. Kung wala umanong tinatagong kababalaghan ang Kongreso, ay sana agad silang mabibigay ng kopya rito. Pero ang lumalabas, bakit kailangan pang magpaalam? Lumipas ang ilang araw ay wala pa raw kopya na natatanggap ang mga media na nag-request rito. Ang malaking katanungan ng karamihan ay bakit kailangang magpaalam muna kay Martin Romualdez kahit na public documents naman ang hinihingi ng mga tagapagpahayag. Ating panoorin ang buong interview kay Attorney Vic Rodriguez. Taxpayers' money. Pera po nyo yun ha. Daang libong piso. Daang bilyong piso. Sorry, aking pagtatama. Daang bilyong piso ng pera po ninyo ay sadyang iniwang blanco. Nagkakabuhol-buhol na po ang pagsisinungaling ng mga mambabatas. May mga ayaw magpa-interview, may mga ayaw magbigay ng kanilang katugunan at punahin po natin yung pumalit sa dating chairman ng House Appropriations Committee. Yung dyan po sa Marikina, yung ating mga kababayan dyan sa Marikina, si Congresswoman Stella Quimbo. Siya po ngayon ang kinatawan o chairperson ng Committee on Appropriation. Siya rin po ay nakapirma doon sa mga blankong dokumento ng Bicameral Conference Committee. Nagdipa na po ito, viral po ito sa social media, yung report din po muli ng UNTV na kung saan hinihingan siya ng pahayag at ayaw po niyang magbigay ng pahayag at dali-daling umalis, meron daw po siyang rush. Nasaan na ngayon ang angas nung chairman ng House Committee on Appropriation? Nasaan na ang angas ni Congresswoman Quimbo? Yung angas na ipinakita mo nung sinisira mo ang pagkatao ni Vice President Inday Sara Duterte. Nasaan na ang tapang mo? Nasaan na yung giliw mo, yung kisig mo? Pag nagfa-fashion show ka dyan sa Kongreso, tangan-tangan ang iyong milyong-milyong pisong halaga ng mga bag, ng mga relo. Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi ka ngayon humarap at magpaliwanag sa sambayan ng Pilipino saan ninyo dinadala ang daan-daang bilyong pisong pera ng mamamayang Pilipino? Yan ang sagutin mo at wag mo kaming bigyan lamang ng salitang meron kang rush. Meron pa bang hindi rush dito sa ginawa ninyong pangbubudol sa mamamayang Pilipino? Atin po silang panagutin, atin silang singilin ng malinaw at katanggap-tanggap na paliwanag. Hanggang ngayon po, mag-iilang araw na mula nung expose ni Pangulong Duterte, wala pa rin po silang katanggap-tanggap at credible na paliwanag kung bakit may blanco yung Bicameral Conference Committee Final Ratified and Signed Report na siyang naging basihan, pundasyon
at backbone ng General Appropriations Bill na siyang kanilang ibinigay sa Malacanang, sinumite at ipinapirma sa Pangulo ng Republika. Kaya ngayon ay tinatawag na natin itong General Appropriations Act o isa na siyang batas na unconstitutional. Bati po muna tayo kay Delia Arabit, Invalid Budget 2025, kay Dan J. Dero. Hugas kamay na sila, sir. Hugas kamay na po. Tama po yan. Kanya-kanya na silang laglagan. Inaabsuelto na nila dahan-dahan ang kanilang mga sarili. Kay Annalyn Basilio Abella, pwede ba yan sila makasuhan at makulong, attorney? Grabe ginawa nila, garapalan sa pera ng bayan. Maaari pong may managot dyan, maaari pong may makulong at meron talagang dapat makulong. Kinakailangan lang ho natin malaman, ma-establish, ma-imbestigahan sino ang nakialam. Sino? Yung merong makating kamay na nakialam at naglagay ng mga halaga diyan sa mga blankong patlang na nakapaloob sa Bicameral Conference Committee Final Report. Sino yung may makakating kamay na nakialam diyan sa Vice-Cam Report? Bawal po iyan. Yan po'y paglabag sa ating revised penal code. Ang tawag po diyan ay falsification of legislative document. It is a crime against public interest, and what they did is unconstitutional, illegal, immoral, unlawful. Ang ginawa po nila ay isang criminal act. Pag-usapan po natin, meron pong mga media outlets na nag-request kahapon pa sa Kongreso sa mababang kapulungan ng kopya ng tinatawag nating enrolled bill. Dapat po yan, kung walang anomalous dyan sa enrolled bill, walang problemang magbigay agad. Subalit, wala pong nakakapagbigay mula dyan sa mababang kapulungan sa ating mga kapatid sa malayang pagpapahayag sa mga media ng kopya ng enrolled bill. Ayaw po nilang magbigay. Yung isa po dyan ay yung pahayagang saksi ngayon, yung tabloid na saksi ngayon. Sumulat daw po sila kahapon pa sa House of Representatives at pinareceive yan, official documented po yan. Ang sagot daw po sa kanila nung doon sa receiving section ng record section po ng House of Representatives, magpapaalam muna sa tanggapan ng speaker. Sino po ba yung speaker? Di si Martin Romualdez. Magpapaalam daw po muna kung pwedeng magbigay ng kopya. Yan po ay isang anomalous process din. Public document yan eh. Bakit kinakailangan magpaalam at humingi ng clearance? Kay Martin Romualdez, hindi naman niya perang pribado yan. Pera po ng taong bayan yan. At yan ay public document. Kitang-kita dito na patuloy na nagkakaroon ng cover-up. Tinangka po ng Malacanang magpalusot. Ang problema, maliho kasi yung pasok ng Malacanang. Agad-agad nagsabi na fake news. Agad nagsabing malicious. Agad-agad nagsabing criminal. Ito ngayon ang tugon namin sa inyo. Nakita nyo na siguro by now yung sinasabi naming kopya na blankong Vice-Cam Committee Report, yung pirmado ng mga mambabata, Senado at mababang kapulungan. Pirmado nila yan, blanko-blanko. At hindi po pwedeng baliwalain ito, mga kababayan, sapagkat 13 pages yung naipon po ni Congressman Sid Ungab. Tama po yan, si Congressman Sid Ungab po ang maisog na naglabas ng kopya ng Vice-Cam Report. Ito po ay kasama namin si Pangulong Duterte na maisog ding nagpahayag na ito ay bawal, ito'y illegal, ito'y unlawful, ito'y criminal, ito ay unconstitutional. Hindi po yung nagpapanggap na miyembro ng Makabayan Bloc na makabayan daw siya. Hindi po siya. Yan din dapat singilin ninyo. Bakit hindi siya nagsasalita nung hindi inilabas pa ni Pangulong Duterte? At sinasabi niya, siya mismo hindi raw niya nabasa. Ulitin ko sa iyo, iho ha, wala kang puso para sa bayan. Wala kang puso para sa Pilipino. Huwag kang magpanggap.
hindi ka makabayan. At bakit hindi mo ginagawa ang iyong trabaho bilang mambabatas? Hindi ba't marapat lamang lahat ng panukalang batas na dumadaan sa inyo, partikular sa iyo, ang ingay-ingay mo doon sa panawagang impeach Sara? Ito ang panawagan mo dapat ngayon. Impeach Marcos, impeach Bongbong. Ito dapat ang dami nung sumisigaw ngayon ito. At yung mga magrarally dapat sa January 31 di umano nang isisigaw ay impeach Sara, nasaan na kayo ngayon? Bakit ang tatahimik ninyo? Kundinahin ninyo itong tahasan, lantaran at big time na pangbubudol sa ating mga Pilipino. 6.32 trillion pesos na halaga ang binubudol sa atin. Wala pa rin kayong posisyon. Impeach Sara pa rin ang issue ninyo. Ano po ang inyong paninindigan dito sa isyong ito na pambubudol, pagnanakaw at unconstitutional 2025 budget?